Okay mga lods, welcome back to another content. Teka, nawala yung budots natin eh. Nakakulong. Joke lang. Okay, so bago tayo magsimula dito, nagpa-interview kasi si FLM. Parang kaibigan niya to eh, sa Gilas, Pilipinas daw si Kuya Amal to, Kuya Dan, Kuya Kevin, I don't know. Napaka-passive kasi ng interview. I swear to you, kung ako yung nasa upuan yan, gigisahin ko talaga yan. And hay nako, okay, hay nako, napaganon na lang ako. Yari na naman to. Kasi mamaya may paparinig ako sa inyong mga sinabi niya na nalalabuan ako. Now, before we begin the discussion nung sagot ni FLM doon sa nangyari sa uniforme, bigyan muna natin ng context doon sa mismong sagot niya. Shoutouts nga pala kay Commissioner Ralph Kalinisan kasi ay nako, is this an apology, Mangusin, or is this an excuse? The best way we can do, by the way, the word attention, wrong spelling pa. Turuan nyo nga mag-chat GPT itong si Manong Norman para matuto siya. Kasi si Manong Norman kasi, ano siya, parang boomer, di ba? May mga ganun eh. O Gen X yata siya. Kasi kami, mga millennials kaming mga, at least yung mga nagko-content dito, karamihan sa amin, mga millennials. Parang wala yatang Gen Z eh, kasi nakita ko yung mga nagko-content kay Mangusin talaga, mga kaidaran ko. 'Di ba? May mga Gen Z bang content creator diyan? Shoutout sa inyo. Anyway, as feeling we would informally say wrong spelling wrong. Don't respect our uniform of our policeman ever again. Now, ang ginagawa kasi ni Mangusin ngayon, ni Manong Norman ngayon, ni FLM ngayon, is nagbibigay siya ng excuse niya or dahilan niya to damage control the situation. Pero ako kasi at this point, sa palagay ko, in my opinion, parang wala na kasing point na sagutin pa niya yan publicly. Kasi nga, people already made decisions sa kanya. Now, to summarize yung sagot niya, sinabi niya, sabi niyang ganon, in Adobe Photoshop niya. Okay? Siya nagsabi niya na, sabi niyang ganon, babasahin ko, ang uniforme na nakita nyo dyan po ay aking pinicturan habang nakasabit sa manikin sa may-ari at sinubukan kong i-edit gamit ang Adobe Photoshop. So, initially sabi niya siya yung nag-Photoshop ng sarili niya doon sa uniforme ng pulis na yon. Okay? There's no doubt about it na hindi niya dinideny, hindi niya tinatanggi na nangyari talaga yon. Kasi any logical person would say na may nag-send sa akin yan, fake yan. Ganun lang. Tapos ang usapan. And hihingi na lang ako ng sorry. Tapos siguro lalapit ako kay Commissioner Kalinisan. Hindi ko trash talkin yung mga pulis na mga nagbabantay sa ating mga tagapangasiwa ng ating batas. Di ba? Natatawa ako dun eh. Pero bago yun, gusto ko lang munang sumitrack ng onte. Kasi si FLM, may physics reference! Can you? Parang ano to eh, Christmas morning para sa akin eh. Kasi syempre, nakita ko, nagte-trending na naman ng si Idol rito eh. Sabi ko, putya, mapanood niya. Tapos, napas timestamp ako. Tinemestampan ko na yung mga mga kikilitiin ko na naman kayo. Sabi ko sa inyo eh, pagka sumasaw-saw ako, may bago naman akong binibring to the table. Ito, physics reference! Ang masasabi ko lang dyan, sabi nga ni Isaac Newton. Isaac Newton! I know that person! Kilala ko yun Is this Norman Mangusin? Physics reference? I like it! Okay, sabi niya Isaac Newton. Sige, so, ano yan eh, di ba? Syempre, ang pinaka-famous dyan, yung 3 laws of motion na tinulungang i-formulate actually discovered by Francis Leo Isaac Newton. Si Isaac Newton. Okay, I'm some kind of an, alam nyo, never kong mai-imagine sa tinagal-tagal ko dito sa social media at sa tinagal-tagal ko kilala tong si FLM, si Manong Norman, gagamit siya ng physics reference na pwede ako mag-react intelligently. Oh my God. Tingnan natin. Sige. Sabi ni Isaac Newton, okay? Ano ba si Isaac Newton? Okay. Game.
Baka calculus to, putya. Talay. Naalala ko lang kasi may nag-comment kanina. In every action, there always an opposite and equal reaction. Ibig ko For every reaction, there's an equal and opposed reaction. But or and? Hindi ko na rin kabisado eh. Buti pa si Manong naman, kabisado niya eh. Okay, so eto na, explain niya na. Sige. Ano ba ibig sabihin? And actually, eto yung... Alam nyo kasi, minsan kasi, yung mga concepts sa science, mahirap yan gamitin as proverbial proverbial ideas para i-come across dun sa sinasabi mo. Pero ang sinasabi niya lang dyan, siguro, kumbaga, a-actionan nyo ako, may action din ako sa inyo. Equal but opposite reaction. Magpo-push back siya, di ba? Okay. Tingnan natin. sabihin dyan is, you reap what you sow. Ayun naman pala. Ipinagpapasa- Mali ako. Sorry. Mali ako. Inaamin ko na mali ako. Pero mo, ang tagal akong pinag-aral ni Mr. and Mrs. David para maging guro, para maging P6 major. Tapos, yun lang pala yung ibig sabihin ng third law of motion ni Isaac Newton. You reap what you sow. Hindi, yung ginagawa naman kasi natin sa buhay natin, may direct correlation yan sa mga nangyayari sa atin. That's the idea of causality. Pero it has really nothing to do with Newton's law of motion. Kasi that's a different, these are different principles and not applicable to our day, to the meaning of life or yung, ano bang tawag dyan? Abstraction. Kasi hindi naman abstract concept ang laws of motion eh. Yung you reap what you sow, yun, abstract pa yun, di ba? Kasi there are some things na, kunyari, gumawa ka ng kalokohan, minsan nakakatakas ka, halimbawa, sa gobyerno. Diba? Madaming nagnanako dyan na hindi naman napaparusahan. So, not saying na ganito yung same situation kay Mangusi na, kay Manong Norman na. Pero I just find it entertaining na he wants to sound profound, pero... Okay, pero you know, it's good effort, I guess. Thank you. Good effort. Good effort to sound intelligent. Pero at this point kasi si Manong Norman kasi, if I were to give you an advice, Manong Norman, siguro mas maganda, wag ka na lang makipagdrama dun sa mga bumabanat sa'yo. Focus ka na lang dun sa charity mo. Kasi ang problema kasi, yung channel, ano kasi siya eh, live streamer kasi siya, di ba? Streamer kasi si Manong Norman eh. So, ang nagda-drive nung traffic sa kanya is not really the charity. Kasi pag charity, pag namigay ka, tapos na. Ang nagda-drive sa kanya is yung conflict niya with other YouTubers. Ang problema lang, kapag ka nandun ka sa mundo na yon, you will be scrutinized. And this is what I'll do. Kasi, pakinggan na lang natin. Magsagawa ka ng ganitong humanitarian mission at hindi sila dadalawa salita, approve ka agad. Totoo. So, yun. Tapos, pagdating ng sabihin na lang natin na gusto ka nilang gamitin para... Hindi, kaya Danny, sasagutin ko yan, yung issue about sa Philippine National Police Uniform. Noong 2019 kasi, may kaibigan ako. Police, totoo. Kaibigan ko si Regional Director na ngayon ng Region 2, si Tony. Noong 2019 yun. Pero kami matagal nang hindi nag-uusap. At hindi naman masabing kaaway, pero parang malamig na yung relationship bilang magkaibigan. Okay, so meron na naman siyang name drop dito na tao, which is an important context pagka dinidiscuss natin to. Kasi he is saying na meron talagang uniform talaga yon ng isang opisyal, okay? Tuloy natin. Kasi importante yan eh. Kinonfirm niya na talagang may nagpunta sa kanya na kasi dude, you can always say na edited yon, AI generated yon. Tapos ang usapan, di yon totoo. Ask for an apology, tapos ang usapan. Pero ito kasi, binigyan niya ng backstory na magpapatotoo na talagang may
na insignia yon ng PNP. Gets mo? Ito yung mga, ito yung ina-advise lagi sa akin ng mga lawyers na kaibigan ko. Pag nandito ka sa mga hot water mess na to, it's better to shut the fuck up. Literally, yun yung sinabi sa, tumahimik ka na lang. Bakit? Kasi you could make the situation worse. Diba? Kasi, si FLM kasi is still holding on to the glory days nung dati na pandemic hero siya, tapos sabay maraming yung feeling ng na-appreciate ka ng maraming tao. It's something talaga na as an influencer, naramdaman ko yun at one point. And of course, naramdaman ko rin naman yung opposite. But ako kasi yung tipo ng tao na I'm not really longing for it. Gets nyo? Siya kasi he still wants it eh. Halatang halata sa kanya eh. Na na kailangan totoo yung sinasabi niya. And ang akin lang kasi, I don't doubt na totoo or hindi yun sa kanya, yung storya niya eh. Pero, kasi, if I don't doubt that, meaning to say, yung suot niya is talagang galing sa police. Which is mali na paglaruan niya or i-manipulate niya in such a way na nasa katawan niya. Diba? Yun yung implication nito eh. Tuloy natin. At talagang hindi na kami nag-uusap. Actually, binlock ko na siya, nakablock ako sa kanya. So, wala nang dahilan para i-connect pa yung kanyang pangalan sa pangalan ko. One time, nag-i-scroll ako habang naka-live. Alam mo naman, ano lang yan, social media blog is parang pelikula lang yan eh. Influencer ako, parang pelikula lang. Entertainment. Oh. So, yun na, inamin niya na talagang pinakita niya. So, confirm, lahat tayo, we cannot be held liable for criticizing him na pinakita niya yon. Walang nag-edit. So, hindi totoo yung may nag-edit nun outside of yung nasa circle niya. Tuloy natin. So, kasi noong 2019, dito ako pwede magkamali. Enero yun. Mga January, hindi ako sure, 23, 24, or 25 na January 2019. Walang taon na. Kasi January of 2019. Pero ang nabasa natin doon sa, kung napanood niyo yung part 1 nito, ang nabasa natin doon, kung kailan nakita nung officer na suot mo yung damit, does it really matter kung anong year mo sinuot yon? Ang importante, when was it discovered? Gets? Tuloy natin. Di yung buong 2019, isang taon na yun kasi January nangyari eh. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. 8 taon na ho eh. Pero again, nasa Google naman yan pag hinanap nyo yung use of insignia. Now, the problem here is that kinonfirm niya na kasi na galing yung mamaya i-confirm yun kung kanino galing yung suot na yun. Tuloy natin. Kumbaga, nakita ko yun, dumating yung si Tony, si General nga. Noon, hindi pa siya General, kumbaga Colonel pa lang. Dala yung kanyang nakahangin. May mannequin doon. Yun. So, narinig niyo yun. Sabi niyang ganon, yung uniform na yun is galing doon sa kaibigan niyang, dati niyang kaibigan na colonel. Okay? So, it's very clear now na totoong sa official insignia, official uniform yon nung mga pulis. Anong nangyari? Ikaw na naman yung naglalaglag sa sarili mo, ang ganun. Kasi, the one who will, yung magdedemanda sa'yo, na Napolcom, through General Kalinisan, they are the one to prove kung paano yung liability mo, 'di ba? They are the one to prove sa korte, 'di ba? Pero the thing is, you have said dito na galing ito is from a certain general na dati mong kaibigan. Hindi ba parang nilaglag mo yung sarili mo nun? It boggles the mind. It really boggles the mind. Tuloy natin. Sinuot niya, ginanon niya, ipinatong niya doon sa mannequin na nakaganon. Bit-bit niya kasi. Wala siyang hanger pala, wala siya bit-bit niyang ganon. Bumaba siya sa sasakyan niya. Doon kasi pagpasok ko sa pintuan ng bahay ko, may 3 mannequin. Na usually, kung makikita mo lahat ng mga Amerikana ko, personal yung Amerikana ko, gawa ng Kingsmen.
Okay. Lahat. Kailangan talaga yon, yung detalye na yon, kailangan ipasok doon. Pare, gawa yan sa Kingsman. Mamahaling yan. Oh. Ng long ng Amerikana ko, made by Kingsman, may pangalan ko yung Francis. Sikat yung Kingsman. Hindi po yun nabibili lang. Pakitaan kita ng sample. Kingsman. Kingsman, pakikitaan kita. Ng aking Amerikana, Kuya Danny, may pangalan ko, Francis Leo Marcos. So, ang nangyayari po noon kasi, 2017, 18, 19, pagka yung Kingsman pupunta sa bahay, yung tatlong tailor, susukatan nila ako ron. Tapos, sila yung naglagay ng mannequin doon sa Green Meadow. Sila yung naglagay ng mannequin. So, doon nila inaano yung Amerikano ko, doon nila tinatahi. Mga Kingsman London po. So, Ayan, gusto ko lang, hindi ko bakit ang haba ng pinapakinggan natin. Para walang labis, walang kulang yung debunk natin, di ba? Hindi natin kina-cut short siya, kinukuha natin yung buong context para when we criticize things, hindi siya, fair, di ba? Fair yung criticism natin. Hindi niya pwedeng sabihin na mali tayo or meron tayong malicious intentions dito. Kasi siya naman yung nagkukwento eh. So it's up for public scrutiny. But then again, you have to be careful in contextualizing your criticism. Kasi pwede ka rin madali dun eh. So ito yung ginagawa ko. Exactly what I'm trying to do. I'm getting the full context. So far, ang inamin niya, galing yun dun sa kaibigan niya, na the former friend niya na nagtatrabaho sa kapulisan. Tama. Kasi yun yung sinabi niya, sinabit niya sa manikin. So, it's a legitimate uniform. Putik. dumating siya, bitbit niya yung Amerikano niya. Wala makitang hacker, isinampay doon sa mannequin. Pinicturean ko. Okay. Pinicturean. Pinicturean ko. May kasama ako ron. Sabi ko, tatayo ako rito, edit mo nga. Sabi ko, Okay, wala so na. ganun lang nangyari. Hindi niya sinuot, pina-edit niya dun sa kasama niya. Which contradicts yung una niyang sinabi. Diba? Sabi niya dito sa post niya na yung kanyang sinuot ay pinotoshop niya. Siya ang nag-photoshop, hindi yung kasama niya. And tuloy natin, nasan na ba yung kasama nun, FLM? Oh. Yung kasama ko na yun, natuspok na. Natuspok na Hindi. niya. Hindi ko talaga sinuot. Kumbaga, hindi rin ako nag-edit. Pina-edit ko. Pinicture na ako. Pagka-picture. Pero the law is very clear naman eh. The use of insignia and the use of, kumbaga, miski ikabit mo lang yan sa kahit saan, as long as it's not authorized, it's not legal. I think that's what the law is saying eh, di ba? Clear eh. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng i-edit in sa photo mo. Gets? Ikinorek doon sa laptop. In Adobe Photoshop. Tapos nilagay ko sa cellphone ko. For me na lang. Tapos pagdating ni Kevin, pinakita ko bagay ba? So yung kernel na kaibigan niya, okay? So inedit in niya, hindi niya tinry. Kumbaga, may extra step eh, paano niya nasuot yung ano na yun eh, yung uniform na yun. Ang ginawa niya is, pina-edit niya, pininagay niya sa phone niya, tapos pinakita niya kay Kernel. Okay. Hindi niya sinuot. Fine. Ang tanong na lang, ikaw ba na nanonood? Naniniwala ka doon? Well, who knows? Sa akin. Sabi niya, hindi siya, nakatangala akong ganun eh. Yun lang. So, I keep it in my... Nakakita ko mamahilig mo. I just... Hindi. Tsaka mali pa yung pagkaka-edit kasi malaki yung kaliwang kamay. Manipis yung kaliwang kamay. Mahaba yung leg. Pero hindi naman ako So sabi ko, i-transfer mo nga yan sa cellphone ko. Sinave ko na sa iCloud. Kaya kahit magpalit Sino ba nag-save? Sabi mo, okay, sige. ako ng cellphone, pagka, kasi ako nakaplan po ako kay Danny, yung tatlong number ko, naka-platinum plan yan. So, yung cellphone ko galing mismo sa Globe, libre. So, pag nagpalit ako ng Kailangan pa talagang i-mention yun malit. Okay, sige. phone, ililipat ko lang yung iCloud ko, lahat ng litrato papasok na rito. Alilipat na. I-delete ko naman siya ngayon.
So one time, nagla-live ako, for entertainment lang naman yung live ko. Wala naman akong harm. Hindi ko naman yan sinuot, tapos naglakad sa kalsada. Pero that's not what the law says, di ba? The law says illegal use. Hindi siya specific kung paano mo siya gagamitin. As long as you use it on your person, yun yung bawal. Di ba? Let's Google that, yung Article 177 ng Article, okay, Article 177. Pumalakpak pa. Okay. Ayan, no? Okay, hindi yan. Yung 179 para, kasi yung insignia yun 179. Kasi i-confirm din, sa kernel galing yun di ba? Ang sinabi dito, mga lods ko, ayan sinabi dito is, the offender must use uniform insignia publicly, improperly, and must belong to a professional or they are not part of. So, dito pa lang, sinabi niya na kinonfirm niya na galing yun sa isang colonel na dati niyang kaibigan. He said that. Wala namang mamilit sa kanya na sabihin to Diba? So, ibig sabihin, ang sinabi lang naman, must use uniform publicly and improperly. So, of course, when you're going live and you're being watched by hundreds, minsan nga, hundreds of thousands of people online, ibig sabihin nun, you are in public, 'di ba? Kasi nga public space ang internet kapag nagla-live ka. Kasi nga doon sa publishing aspect niya, 'di ba? Oh my God. Yari talaga, my God. My God, tuloy. Hindi ko naman yan pinost sa profile picture ko. Hindi ko naman pinagmalaki yan. Kung baga pinakita ko lang na kasi may hinahanap ako litrato. Nakita. Nakakamiss lang. Sinuot ko sa bahay. Kunyari, sinuot ko lang sa bahay. Sinuot niya sa bahay, okay? Ano ba talaga, idol? Sabi mo, pina-edit mo sa bahay. Sabi mo Sabi mo dito, inedit mo. Ba't ngayon dito, sinuot mo sa bahay? Ano ba yung totoo talaga? Okay? Nakita. Nakakamiss lang. Sinuot ko sa bahay. Okay, so sinuot mo nga. Inaamin mo na sinuot mo sa bahay. Dapat inedit mo sa bahay. Yari! Kunyari, sinuot ko lang sa bahay. Pero ganun pa man. Kunwari, sinuot sa bahay. Okay. Kahit naman sabihin natin sinuot ko sa bahay, hindi ko naman yung ginamit para ipagyabang. Hindi ko rin siya para gamitin para manakot. Wala naman. Hindi naman sinabi kung paano mo gagamitin Ang sinabi lang the use, 'di ba? Kung basta ginamit mo. Kasi nga yung mga yun ay for official purposes only, 'di ba? Ganun yun May batas nga tayo dun para hindi siya ginagamit. Like for example, nag-live stream ka ng nakaganon o hindi mo naman sinuot sa labas kaso nag-live stream ka. Nakita yung badge ng police or something like this, 'di ba? Ang problema dito, etong storya niya na to, kinonfirm niya na galing daw sa isang colonel yung uniform na yun. Whoever that colonel is, I would assume na i-deny niya yan, di ba? Bahala sila. Pero ako sinasabi ko lang, medyo malabo yung storya mo, idol. Talay. Kung gano'n kayo, Danny. So, ang sa akin lang is, yun yung katotohanan talaga. Na yan po ay hindi para ipagyabang ko, para maging, kumbaga, magkaroon ako ng usurpation of authority. Wala naman kung gano'n. And in fact, yung mga oras na yun, nandoon ho yung may-ari. Ibig sabihin, inamin niya talaga na galing yun sa police, di ba? Yari. Kung ako yung police, i-deny ko yan. Dadamay mo ako dyan. Nandoon ho yung may-ari. Parang bumisita ho sa akin yun noong 2019 dahil nga nagbigay ako ng invitation dahil ikakasal ako ng July. Yun ho yung totoo no, dahil ikakasal ako ng July kay Mayo, nagpadala ako ng maraming invitation. So isa ho sila sa binigyan ko ng invitation. Kaya nung napadaan doon at dumalaw sa akin, maghapon yata. Tapos umalis na. Yari siya doon, no? Inamin niya talaga na galing sa uniform yun ng isang police, di ba? So it's an official uniform na inedit in niya at pinakita niya sa live. Okay, yari talaga. Pero nakita niya, sabi ko, sir, ayos ba? Sabi niya, nakatingala. Hindi. Paano na? Ito, in-edit sa... Actually, yung laptop nga pala yung pinakita ko ron. Sabi ko, ayos ba? Sabi niya, hindi bagay. Sabi niya, hindi bagay.
So, yun naman ho, yun ang katotohanan nun. At nung nakita nila, So, sinukat mo nga, idol. Tama, di ba? Sinukat mo nga. Sinukat mo nga yung uniform ng pulis. Kinonfirm mo talaga. Okay. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako, ha? in-screenshot nila, pinalaki. Nilalaki. Pinalaki. O, akala po tuloy Hindi naman nila papapalaki yun kung hindi mo ilalabas, eh, di ba? Tama ba ako o mali? Hindi naman lalaki yung sitwasyon kung hindi mo siya ilalabas. Tama, di ba? Kung kunyari, hindi naman yan magiging national issue ngayon kung hindi mo pinost. Correct? Kasi 8 years lang nasa phone mo yan eh. Ibig sabihin, lumaki lang yan kasi nga pinost mo. Kahit na sabi mong 1 segundo yan, 2 segundo yan, 0.5 seconds yan, 0.01 second yan, as long as that there is a publishing aspect on it, nasa internet na yan. May, di ba nga, sana may magturo dito sa tao na to na ang internet is a forever machine. Once you post something, nandyan na yan habang buhay. Gets? Kasi it could be copied, it could be shared, it could be transferred from PC to PC as long as the information can be copied. Oh my God. O, tuloy. ng kapulisan na binabastos ko yung kapulisan. Wala akong katotohanan yun, kay Danny. Yun ho ay... Hindi mo sinunod. Hindi ho, at saka hindi ko gagawin. Kung ako'y kakasuhan nila doon, bakit di nila ho kasuhan yung mga gumagamit sa TV? Sa Kasi alam nila yon, may ano yon, may authorization yon doon sa police na gagawin nila to in a fictional setting. Dito kasi sa iyo, wala namang paalam yan sa official, okay? 'Di ba nga yung miski yung pinagsukatan mo nung damit, hindi niya rin hindi malamang kung 8 years ago nangyari yan. Humingi ka ba ng permission dun sa tao na yon? Inauthorize ka ba niya na pwede mong i-share yung photo na yon? 'Di ba kailangan kasi at least may permission niya. Like parang ganito, yung mga panggap na, 'di ba, minsan sa mga pelikula may hold-upan na nangyayari. Of course, yung hold-upan na yon, yung mga bank robbery halimbawa, mga yon ay work of fiction yon. So kung magsuot man ng uniforme pang pulis ang isang artista, we are all in the understanding that that is a work of fiction. But live streaming is not a work of fiction. My God. Ano ba naman itong tao na to? Tuloy natin. pelikula, ang dami-dami niyan. Ano yan? Pati sa eskwelahan, minsan pinapractice na gamitin yan. Yung sa akin ho, tinitinignan ko lang at hindi ko ho ipinagyabang yon. Hindi ko ho yun nilagay sa profile picture ko. Hindi ko naman sinuot, naglakad sa kalsada para, pulis ako, para Pero pinlex mo pa rin. Kahit na 1 second yun. Yun nga lang talaga. Marami kang kalaban dito sa internet eh. Hindi naman nila palalagpasin yun eh. Ganun talaga. Di ba nga, ikaw na rin nagsabi, third law of motion. For every reaction, there's an equal and opposed reaction. No? Di ba? Action, interaction. Di ba? Yun yung tawag dun eh. And yung ano pala nun, yung proverbial meaning pala nun is, you reap what you sow. Ganun talaga. Oh. Ay. Oh. Ako, wala pong ganun. Pinuportray pa nila sa, mga leader na sindikato. Tsaka, Bakit yung nag-i-interview sa kanya, hindi nagpo-pushback? Kasi yun yung gagawin ko kung in-interview ko tong tao na to. Magpo-pushback ako as much as I can. Lahat ng, kunyari, ganito, di ba? Alam ko yung sasabihin niya kasi na yung excerpt nito, pinanood ko na ahead of time. So, alam ko na yung sasabihin sa kanya. Tapos, i-confront ko doon siya. Di ba? Hindi kasi nagpo-pushback. Bagay, tropa niya di yata itong si Manong eh. Ang tuloy. tsaka minsan sa pelikula lang yan. Sa pelikula lang ho yun. Yung sa'yo, ganun lang. Wala, at saka 8 taon na ho yun. 8 taon na ho. Hindi ko naman ho yung ginamit para sa kung saan man na, lalong wala naman akong pinaggamitan yan. Hindi ko naman isinuot at lubakad para ipakita sa tao. Hindi ko rin ginamit sa profile ko. Pero does intention matters here? Kasi sabi sa Revised Penal Code 179, yung use lang yung sinabi eh, 'di ba? Of course, you are not part of the police, so it's automatic improper. Kahit na sabihin mong sinukat mo lang siya eh, tas yung idea na lang na may publishing aspect eh. Pero that's not for me to decide anymore, mga lods eh. That's for the courts to decide kung they are going to sue this man, 'di ba? Ganun talaga.
Eh bakit naman ho yung iba umuupo pa doon sa upuan mismo ng regional director? Nagpapapicture doon mismo ha, sa upuan ng regional director. Oh. Ito yung pangalan. Andiyan yung pangalan ng regional director, tapos may Kasi may nakaupo pangalan doon, yun. vlogger. Oh. Hindi wala Bakit yan. yun inilagay pa sa kanilang profile. Hindi sila FLM eh. Hindi, inilagay pa sa kanilang profile. Eh bakit naman hindi ho kastiguhin yun? Kasi alam nung regional director yun. Kasi nga, umupo sila doon. Pinaupo sila ng regional director doon. Tama ba? Sabi, Chief, baka pwedeng umupo dyan sa, pa-photo op lang. O, pumayag. O, di umupo. O, wala namang masama siguro doon. Idol naman eh, Kasi umupo ka doon sa upuan ng isang general. Andyan yung pangalan. Ba't yun hindi nila kastiguhin? Samantalang yun sa akin, 8 taon na ko yung litrato na yun, na nagkataon lang na na-scroll ko, nakita ko, ay, sinuot ko sa bahay, oh. Op! 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 So, sinuot mo talaga. Sinuot mo sa bahay. Oh, yari. Oh. Nakakamiss lang. Hindi ba dapat ang storya mo, inedit ko lang. Inedit in lang ako. So, ano ba talaga yung totoo? For me, the best way to handle this situation is to actually, well, sarapin niya na lang yung cases na ipa-file sa kanya ng NAPOLCOM. Kasi, it seems to me that they are very serious in making this person accountable for the actions that he has done, di ba? Kasi nga, he's going online every day. When you're going online every day, you have to be responsible of the things that you say. Parang ganito, not all criticism is actually, kailangan yung criticism mo, ite-temper mo doon sa ginawa ng tao, 'di ba? Halimbawa, yung ang coverage lang nito yung sinasabi niya, nothing more, nothing less. Hindi natin dinadama yung ibang kapamilya niya, hindi natin dinadamay kung sino siya outside of this issue, 'di ba? Kasi mas maganda kung ganun yung pag-criticize mo issue based. Kasi when you go outside of that, magiging personal na masyado 'yon, 'di ba? Sana lang merong magturo dito kay Manong Norman na he has to temper what he say kasi hindi na kasi gagana yung 2020 na galawan. Mas moderno tayo ngayon, mas sensitive na ang tao, and mas marami siyang detractors ngayon. Wag na ng kalaban detractors ngayon na kada galaw niya i-check. Yun nga, yan, lumaki tuloy tapos may kaso pa. At inamin mo pa, di ba? Ayan, inamin mo Sa akin, 8 taon na ko yung litrato na yun, na nagkataon lang na na-scroll ko, nakita ko, ay, sinuot ko sa bahay, oh. Oh, sinuot niya sa bahay. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, Gege, mga lord.